Hayaan mong gamitin ko rin yan. Skill duplication. Agad naman itong nagaya ni Euphemina ang skill. Teleport to Dungeon Quest. Perpekto ito. Ito ay dapat sapat na sa skill na ito. Inabot ako ng 63 buong araw para maghanda sa S-grade quest na to. Kailangan kong ihanda ang aking isipan. Ipakita ang impormasyon sa quest. Tugon ni Euphemina sa sarili. At nang matapos niyang makita ang info. Good. Simulan na natin. Ang mga paghihirap ng S-grade quests ay napakataas. Bukod dito, ang kalaban ay isang hindi kapani-paniwalang matalino na pinangalan ng NPC. Siya ay dapat na mas malakas kaysa sa karamihan ng mga monster ng boss. Sabi ni Euphemina sa sarili habang papasok sa kastilyo. At nang makita na niya ang nais, agad naman lumabas ang notification window. Lumitaw na ang walang hanggang ermitanyong si Piaro. Siya ang pinakamalakas na Knight Piaro ng Saharan Empires. Tugon ni Euphemina sa sarili habang pinagmamasdan niya ito. At nang makita siya ni Piaro, sinabi naman agad sa kanya na, "Ikaw ba ay inutosan ni Asmafal papunta rito? Kaya ko ito, pinaghandaan ko ng husto ang sandaling ito," isip niya habang kinakabahan. Ngunit nabigla naman agad siya nang makita niya sa itaas na may paparating na Shadow Blade. Kaya naalarma agad si Euphemina at ginamit agad ang kanyang skill. Farten. Lumabas ka, at sa laki nito, agad naman itong sinangga ang atake ni Piaro. Si Tartan ang pinakamalakas na defensive skill na nakilala ko lang ng first rank Guardian Knight. Bukod nito, mayroon pa akong 9 na basic na skills. Ngunit maaari ko lang gamitin ang skill ng 3 beses sa isang araw para makapag-duplicate. Sa loob ng 2 buong buwan, na-double ko ang lahat ng uri ng kasanayang ginagamit ng mga nangungunang rankers. Salamat dyan, mayroon na akong 50 pinakamataas na grade skill sa aking listahan ng mga kasanayan. At ito yung skill na laging pumapatay kapag na-activate. Fated to perish. Sigaw ni Euphemina habang ginamit niya ito kay Piaro. Ngunit si Piaro ay tiningnan lang siya habang napakatolis ng titig nito at napasabi na, "Bibigyan kita ng hindi maiiwasang kamatayan. Hindi. Kailangan kong mabuhay kahit anong mangyari." Ito pa ang isa, Nightmare Projection. "Ikaw ba mismo ang lumapit sa akin, Asmafal?" Sigaw ni Piaro habang nilagpasan lang niya si Euphemina. Nightmare Projection, ang isang ultimate skill na mabibitag ang kalaban sa isang ilusyon. Ginagamit ko lang ito kapag kailangan na talaga. Panandalian lang ito, ngunit makukulong siya sa isang ilusyon kung saan nakikipaglaban siya sa Asmafal. Kailangan kong gamitin ang pagkakataong ito para mapunan muli ang aking mana at sirain siya ng mas maraming skills. Ngunit nabigla naman si Euphemina nang lumabas ang notification warning. Dahil sa labis na paggamit ng mga skills, ang iyong pisikal na kakayahan ay bumagsak. Hindi ka maaaring gumamit ng mga kasanayan sa ilang sandali, lahat ng stats ay bumagsak ng 50%. Ano, kahit na halos na-clear ko na ang quest? Kung ganon, bago pa gumaling si Piaro, kailangan ko na. Tanong niya sa sarili habang tulala at gulat na gulat nang makita niya si Piaro na nakawala na sa kanyang ginamit na ilusyon. Naka-recover na siya. Ang halimaw na yon. Ang aking mga estatistika bilang isang duplicator ay hindi pa sapat sa kanya. Nakakainis. Tugon ni Euphemina sa sarili dahilan para iabandona ang quest. Quest failed. Bumaba ng 2 ang level mo. Nabawasan ang tiwala ni Asmafal sa iyo. At nang mabasa ang notification, nalungkot naman ito sa nalaman. 2 buwan na halaga ng pagsisikap ay nawala lang sa ere, kahit na ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng isang bagong titulo. Ang mga epekto ng pamagat ay magiging perpekto din para sa akin. Nakakainis. Ito ay isang bihirang S-grade quest. Sigaw ni Euphemina sa panghihinayang. "Ikaw ba si Miss Erena?" Sa narinig niyang boses, kaya napalingon na lang siya. "May message ako sa'yo. Message para sa akin. Kung hindi ka tutol, gusto naming gawin mo ang isang task." Notification, isang quest ay nabuo. Hindi man lang ako na-motivate dahil kay Piaro, pero gusto niya akong bigyan ng hindi importanteng quest. Sabi ni Euphemina sa sarili. Ngunit nabigla naman siya nang makita ang rewards at titulo nito. Clear rewards, 1,500 golds. Titulo, Competitor. Ang Fighting Spirit stat ay bubuksan, ang Luck stat ay bubuksan, ang Skill Rolling Dice ay bubuksan. Sa mga nabasa niya, napasabi na lang siya na, "Okay." Simula nung tinawag niya akong Erena. Sa gitna ng maraming alias na ginamit ko hanggang ngayon, Erena ang gagamitin kong pangalan sa pag-craft ng mga item. Taga-Mero Company ka, tama. Sige, gagawin ko, sabi niya habang nakangiti. Samantala si Grid na nag-insayo na para sa paparating na paligsahan. Kung paulit-ulit kong ginagamit ang aking mga skill, ang aking kasanayan ay tumataas.
Nararamdaman kong nagiging mas tumpak at efficient ang aking mga galaw. Notification, nakagawa ka ng isang bihirang grade item, lahat ng stats plus 2. Reputation sa buong kontinente plus 30. Nakagawa ka ng epic grade item. Lahat ng stat plus 4. Reputation sa buong kontinente plus 80. Tumaas ang estado ng pagtatyaga. Ang iyong dexterity ay tumaas na rin. Ang pakiramdam ng pagpapabuti ay talagang kapanapanabik, ayos rin. Tugon ni Greed sa sarili nang magsilabasan ng notification window. Pagod na ako, masusunog na ata ako sa init. I wonder kung gaano nadagdagan ang mga stat ko. Ma-check ko nga muna. Ayan yon. Kahit na gumawa ako ng napakaraming item. Iba ito kumpara sa oras na iyon sa Jaffa Arrow. Well, wala na tayong magagawa, wala kaming high-grade materials dahil sa Mero Company. Maaari kaming magbenta ng ilang epic grade item. Ngunit alinmang paraan, anuman ang aking mga istatistika, tiyak na nararamdaman ko ang pagtaas ng aking kasanayan. Bukod dito, nakakuha ako ng karagdagang 130 stat points sa pamamagitan ng paggawa ng mga item. Malinaw naman na kailangang ilaan ang mga ito sa kagalingan ng kamay kung gusto ko talaga manalo sa laban. Pero kung iisipin ko kung paano ako muntik mapatay ng gangster, dapat ko ring isaalang-alang at ilagay sa iba ang stat points. Sige nga, 6 na po sa stamina at 7 sa dexterity. Sa ginawa ni Greed, kasabay nito ang pagliwanag sa kanyang paligid. Aba, hindi ba ito ang mga istatistika ng isang level 21 na user? Natuwa naman si Greed sa nangyari, kaya napalingon na lang siya sa nagawa niyang items. Bukod pa rito, tumataas ang aking mga stat points sa tuwing gumagawa ako ng isang item na may mataas na marka. Kaya, maaaring masakop ang aking kakulangan ng mga kasanayan sa labanan. Halatang marami akong kailangang gawin para sa aking physical. Pero, sanay na ako sa ganyan. Sa laban bukas ipapakita ko sa inyo ang mga bunga ng aking pagpapagal. At dumating na ang araw ng kompetisyon. Winston Central Square Competition Day. Ang plaza ay puno ng mga lokal na residente ng users at ng NPC. Napakaraming residente ng NPC ang nagtitipon dito. Tila sila ang mga residente na gustong protektahan ang Smithy mula sa kumpanyang Mero. Greed, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Huwag kang magpapatalo, sigaw ng ibang mga supporter. Si Greed na nakatayo nasa gitna. May mangilan-ngilan naman na nagsasabi sa kanya na, "So, siya si Greed. Tingnan mo ang mga gamit niya, low-level user ba siya?" Mukhang isang kompetisyon sa pagitan ng mga baguhan na panday. Kawawa naman siya. Kumusta ang ating paghahanda, Rabbit? Lahat ay ayon sa plano, sir. Matapos ang pag-uusap, sumigaw naman sa lahat ang isang host ng kompetisyon. Sa wakas, ito na ang pinakahihintay nating lahat. Hayaan niyo akong ipakilala sa inyo ang nangungunang bituin ng kompetisyon ngayon. Ito siya, The Mero Companies, Miss Erena, at agad naman nagsigawan ang mga manunood sabay sabi na, "Wow, ang ganda niya, kaya mo yan girl. Hindi ko alam kung paano, basta manalo ka." Sigaw ng mga hangal na hugis puso ang mga mata. "Salamat sa cheer para sa akin boys." Tugon ni Erena habang kumindat at nagpa-cute. At nang makita siya ni Greed, napaisip na lang ito at napasabi na, "Ang ganda niya, karibal niya ba ang Blood Witch na si Yora?" Ang pagpalakpak ay kamangha-mangha, ngunit mayroon kaming mga lokal na residente sa aming panig. At lumingon naman si Greed para makita niya ang mga supporter na halos matanda na at parang walang kamuwang-muwang sa buhay. Kaya napaupo na lang ito na para bang hindi pa nakakain ng 5 araw. Nagtaka naman ang host at si Euphemina sa reaction ni Greed kaya napasabi na lang ito na, "Please pwede bang tumayo ka?" Si Euphemina habang nakangiti sinabi niya naman, "Mr. Greed, dahil pinagtagpo tayo ngayon ng tadhana, ako ay nasa pangangalaga mo. Ano, hindi kita type kaya wag mo akong guluhin bata." Ribat niya kay Euphemina na parang Dracula ang itsura. "Ano, bata, hindi ba yan bastos sa isang kagandahang tulad ko? Maganda ka nga pero, isang maliit na brat na tulad mo ay hindi dapat na tinatawag ang kanyang sarili na isang kagandahan." Sa sinabi ni Greed, nagalit naman si Euphemina. Kaya napaisip ito ng malalim. Anong meron sa kanya? Wala pang lalaking nakatrato sa akin ng ganito. Ipapahiya kita sa harap ng lahat. Sino ka ba sa akala mo para tawagin akong bata? 20 years old na ako. Sigaw niya kay Greed. Walang ibig sabihin yan sa matandang tulad ko. Pang-asar ni Greed. Sa kabila ng pag-uusap nilang dalawa, agad naman sumigaw ang host para simulan na ang competition. Ngayon, ang tema ng kompetisyon ay isang dagger. Mayroon kayong 3 oras upang i-produce ito. Ang isa na lumikha ng mas mahusay na dagger ay siyang mananalo. Habang pinaliwanag ng host ang rules, napaisip naman si Euphemina.
Kapag nanalo ako, magkakaroon ako ng bagong titulo at stats. Pero, ang tanging bagay na bumabagabag sa akin ngayon ay ang kahirapan sa quest. Bakit ang nakalagay ay hindi kilala? Ibig sabihin ba nun, hindi pa nabubunyag ang kakayahan ng kalaban ko? Ano man, malamang na hindi yun mahalaga. Hindi na magbabago ang plano ko. Sa sandaling pumasok siya sa crafting phase, gagayahin ko ang kanyang kakayahan. Kung gagamitin natin ang parehong mga skills, ang mas maswerteng tao ay gagawa ng isang item na may mas mataas na rating. Kahit na ito ay isang sugal, mayroon akong 50-50 na pagkakataong manalo. Mananalo ako dito, ngunit nabigla naman siya nang makita niya si Green. Nagsimula na siyang magpanday, kaya kumilos naman agad si Euphemina na may kabilisan. Huwag kang kabahan, walang pinagkaiba ang skills namin. Kung gayon ang may mas mahusay na tool ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataong manalo. At agad naman lumabas ang hammer tool na ang kalidad ay epic. Ngunit napasabi na lang si Euphemina sa sarili. Kahit ano pa kaganda ang item na ito, kung hindi ko rin naman alam paano gamitin, walang silbi pa rin ito sa akin. Kung kaya, hihiramin ko muna ang kakayahan mo. Skill observation. Agad naman itong tiningnan si Greed. Ngunit hindi siya makapaniwala dahilan para manigas ito sa nalaman. Si Greed na napansin naman siya, kaya napasabi na lang na, bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Notification. Hindi mo maaaring pag-aralan ang target ng skills. Ang level ng kasanayan mo sa observation ay masyadong mababa. Nagulat naman si Euphemina sa nabasa. Hindi pwede yon. Ang aking observation ay nasa level 7. Nagawa ko pang i-duplicate ang kasanayan ng isang advanced na blacksmith noong nasa level 5 pa ito. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Please bagsakan nyo naman ako ng makapangyarihang subscribe at like na rin para makapag-level up. Pa-share na rin at comment para sabay-sabay na tayong makipag-party level up. Salamat mga kabagsak!